Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, at napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay subscriber ng Signal, aba kami po ay napapanood nyo na sa Channel 19. Kaya tutok na po kayo, mga milyong subscriber ng Signal. Kahit na hanggang Kalayaan Group of Islands na aabot natin dyan, Tawi-Tawi, mayroon pong Signal dyan. So we're on Channel 19, mga kapatid. At tuwing Martes po, ang ating Serbisyo Publiko Day dito sa Sagot Kita. At today, nagbabalik po ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ating programa bilang, ito po, pag-usapan natin yung kanilang pagdiriwang. Wow, matanda na po pala. Isang dekada na lang, centennial na. 90th anniversary po ng PCSO. Happy 90th anniversary sa PCSO, lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho or kagawad. Tama ba ako? Kagawad ng mga ng pamahalaan na nagseserbisyo po sa PCSO. Nagsagawa ng Charity Summit ang PCSO na dinaluhan ng iba't ibang sektor. Layunin po nitong mas paigtingin pa ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan po nating nangangailangan, lalo na ng tulong medikal. Patuloy din ang pag-arangkada ng iba pang programa po ng PCSO. Kabilang dyan ang tulong sa hospital bills at pag-donate ng mga ambulansya sa mga LGU. Mas detalyihin po natin ito maya-maya lamang po kasama natin ang PCSO. Ihanda na po ang inyong mga concern o tanong or gusto pong idulog sa atin dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. Pero sagot po kayo ng PCSO today. Ayan. Ang ating question of the day, anong tulong medikal ang inyong kailangan or gusto nyo pong idulog sa PCSO? Baka po hindi man po 100%, baka kasi ang karamihan po sa inaakala ng marami, 100% na nakukover po yung ating hospital bills. Of course, yan po ang gusto ng PCSO. Pero hindi po din kaikla na marami po ang nangangailangan. So whatever budget po yun nakalaan, syempre, gusto po lahat mapamahagian ng tulong. Pero kung patuloy kayong tataya, ayan, sa loto, abay sa bawat taya nyo po, may mga matutulungan po tayong mga kapatid na nangangailangan. Kaya mamaya baka may balita tayo. Magkano na ba ang jackpot sa loto? Updated ka ba? AGM baka ayan, i-check na kung saan ba tayo tataya today. Po? At hindi lamang naman po loto ang produkto, di po ba ng PCSO. Madami pa po ang tapos nandiyan pa yung posibleng pagbabalik hindi lang nung off-track betting but off-cockpit betting. Yun, yun po yung huling na pag-usapan natin kasama po si PCSO Chairman of Board of Directors, Chairman Felix Reyes. Ayan. Kung kayo po, again, kung may gusto po kayong idulog sa PCSO, post na po kayo sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Simulan na po natin ang ating talakayan, mga kapatid. Unahin na po natin ang Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Panoorin po natin ang report na ito mula sa 1PH. Huwag politikahin ang healthcare system at resources ng pamahalaan. Yan ang bili ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pamamahagi ng ambulansya sa mga LGU. Ang instruction ko talaga, nung kami bagong upo, ang instruction ko talaga kay GML, sabi ko sa kanya, alam mo, pagka pinag-uusapan ng ambulansya, healthcare na yan, buhay na ng tao yan. Dapat wag nang pinupolitika yan. Iyan ang mahigpit na paalala ni Pangulong Marcos sa mga lider ng lokal na pamahalaan.
Kasabay ito ng pamamahagi ng 129 na patient transport vehicle o ambulansya ng PCSO. Kabilang sa mga tumanggap nito ang mga lugar sa Calabarzon, Region 3 at Cordillera Administrative Region. Ayon kay PBBM, batid niyang may palakasan system sa LGU. Dahil alam ko naman ang sistema na nung gobernur ako, kung malakas ka, makakakuha ka ng ambulance. Kung hindi ka malakas, ay mababa ka sa listahan. Sa ganitong paraan, hindi na raw kailangan lumapit ng mga local executive para magkaroon ng ambulansya. Target kasi nilang mabigyan ang lahat ng munisipalidad sa bansa. Binigyan din ni PBBM ang halaga nito para sa mas maayos na healthcare system. No matter how many hospitals and health centers we build, no matter how many medical health professionals we employ, and no matter how much equipment we acquire, it would all be devoid of meaning and purpose if patients cannot reach them in moments of need. Aabot sa 2.1 million pesos ang halaga ng bawat ipinamahaging ambulansya. Bukod sa mismong unit, may kasama na itong essential tools gaya ng oxygen tank, stretcher at wheelchair. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. At this point, kasama po natin dito sa studio, Dr. Larry Cedro. Siya po ang Assistant General Manager for Charity Sector ng PCSO. Na ilang dekada na tayong magkasama. Doc Cedro? Good afternoon, Sherry. Hi, good Dekada, dalawa? Dalawa lang ba? More than 2 decades. Oo, kasi presidente pa lang nun si Pangulong Arroyo. Yeah, tama, Nagkakasama tama ka, na tayo tama sa ka. programa eh. Opo, ganun nakatagal. Si AGM, Cedro, sa PCSO. So, alam na alam, kabisado nyo na po ang siguro bawat departamento. Yung departamento. Oo, lalo na ang charity. Dahil 32 years. Ayun, no? 32 years. Gusto mo I pa, have to admit. sabi mo, 2 dekada lang, 3 dekada na pala. Pero yun nga po, kanina yung inilabas nating report, nanguna po si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-turnover nitong 29 units. 129 units sa iba't ibang LGU. Huwag idamay sa politika ang health sector ayon kay PBBM. Yun po ba talaga ang bili niya sa PCSO? Kasi sabi niya, nung siya'y governor, pag malakas ka, abay magkakaroon ka ng ambulansya. Pag hindi, abay maghihintay ka ng matagal. Patutunayan ko yung statement ni Presidente at yung subsequent action ni GML. So, nung dumating yung batch of units ng PCSO, ang instruction sa amin ni GM, Sat Larry, tignan nyo nga per province, sino yung mga munisipalidad or syudad sa lalawigang ito ang hindi pa nabibigyan or qualified na, no? So, regardless kung sino yan. So, we gave him the list and true enough, sinet up itong 129. Wala ho siyang ni-randomly picked na LGU. Based on the list, yun ang isinubmit namin and approve. So, yun ho yung pagpapatunay na walang kulay politika dun sa usapin ng pagbibigay ng ambulansya. At maliban dito sa 129 na turnover, meron pa. Meron Ilocos Norte. tayo sa Ilocos Norte bukas, 69 units. Oo. At meron pa ulit sa Iloilo, another 50 units of PTVs naman para sa Region 6. Okay, hindi na po natin iisa-isahin yung LGU na yun, kasi Yes. napakarami po nitong pinag-uusapan natin. At naalala ko pa, doon pa sa isang pakikipag-usap namin kay GM Robles, kung kakayanin sa buong termino ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang isa, makaulit pa ng isang ikot lahat ng LGU, ay susubukan po ng PCSO. Yes, actually, susubukan na namin bago magtapos ang taon na ito. So, Na merong makadalawa na. Yeah, Oo. as pronounced by the President himself, no, nasa pipeline na po ng PCSO yung budget for the procurement of 1,000 PTVs or patient transport vehicles. So bago magtapos ang taon, makakasiguro ang ating mga kababayan, lalo sa LGUs no, sa baba, na makakasiguro sila na magkakaroon ho talaga ng unit, hindi lamang siguro isa, dalawa, no? Dalawa sa ngayon kasi, kung merong local hospital or devolved hospital, then qualified po sila ulit Ayun. makatatanggap. Speaking of qualification, kung Yes. sino ang qualified, paano po ba magka-qualify? Ano po ba yung requirements para
hindi naman sinasabing hindi po mabibigyan at all yung ang isang LGU, pero may mga kailangan kasing documents yes, na makumpleto. Yes. So, Cheryl, madali lang naman. Una, bukod dun sa letter of request addressed to our GM Robles, of course, if it's a municipality or a city, so yung resolution, no, yung council resolution, inilalapit yung usapin nito sa PCSO. Pangalawa, syempre yung profile. Gusto naming malaman ano ba yung size ng lugar na ito, ano ba ang prevailing condition, health condition ng tao. Pangatlo naman na kakailanganin natin is we need to know meron ba sila talagang budget sa kanilang annual budget na to na nakalaan intended for MOOE and operation and maintenance of vehicles. So, syempre, bago tating ibibigay yung unit, ang question is how to maintain the same. So, yun lang ho yung dokumentong kakailanganin. Once ito ho ay na-meet, na-isumite, for approval na po kaagad siya. Kaya naging madali para sa amin ho mag-distribute ng mga PTVs ngayon. At the same time, not to hindi po sa hindi naman sponsorship po ito, pero siniguro din kasi na yung sasakyan na ipamamahagi po ay maganda yung kalidad. Yeah. And we know naman po na Toyota ang brand na pinili para din yung mga consideration madali pagdating sa maintenance, Yes, madaling yes. makahanap ng parts siguro kasi alam naman natin ang mga kalsada sa mga iba't ibang probinsya din. May mga probinsya pa rin na talagang matatagtag at masusulit talaga yung tibay ng suspension ng kotse. Yun nga, since nasa government entity kami, so sinubject natin yan sa procurement. So RA 9184 ay in-apply natin. And ang resulta nga, there was competition conducted and the President was pleased to see na Toyota nga yung nakuha yung ambulance. So basically, yes, it's of good quality, reliable brand, and at the same time, readily available ang parts. That's our consideration. Kasi hindi lang dapat sa syudad Sa maliliit na bayan, dapat meron. At yung familiarity ng mga ordinaryong mekaniko doon sa paano ba i-repair yung naturang unit. Kasama pala yun sa lahat. At bidding po ito mga kapatid, bidding dumadaan po ito at kasama lang yun doon sa mga specs na sa consideration natin, syempre yung distribution ng kanilang dealership, ng kanilang service center, yung syempre yung scarcity ng parts, those things are part of the technical specifications. At iba't ibang grupo po yung naglalagay ng mga specs. Meron yung, of course, yung sasakyan, and then yung lalamanin. Sa medical aspect naman, compartment, meron ano yan. ba yung dapat? May doktor, I'm sure meron po siya na talagang expert na ano ba talaga ang basic na dapat nilalaman ng isang ambulansya, dapat kompleto. Tama. So, ano yun, Cheryl? So, naka-anchor naman tayo dun sa DOH guidelines So, yung ating doktor na bahagi ng technical working group, so sila naman yung naka-assign para sa medical component na ito. Okay. So, ayan po mga kapatid. So, ang goal ng PCSO, magkaroon ng ambalansya ang bawat LGU. Nabigyan na nga po ba ang bawat LGU or halos makukumpleto na this year? Meron ho kasing mga ilang LGU, Cheryl, na nasasakupan po nung prohibitory period namin. Base sa aming guidelines kasi, pag ikaw ay nakatanggap ng PTV, merong 5 years ka na hindi pa namin i-allow. No? Pero binabalangkas na namin ngayon, paliliitin namin yung period. Nang sa ganon, mabigyan namin ng chance nga na nabigyan ulit sila dahil batid natin yung pangangailangan ng ilang munisipalidad sa ating bansa. O kung hindi pa po kayo, yung mga LGU na baka konti na lang naman po or hindi nyo lang napapansin, yung kakulangan ng inyong requirements, ayusin nyo na po. Sabi nyo nga, madali lang naman, masimple lang naman ang kailangan. Sinimplify na nga lang ni PCSO yung requirements. Ang NView, mas madaling matugunan, ma-accomplish yung mga tasks na iyon. Okay. Isa pa po sa pagbabago sa PCSO, mga kapatid, ay yung pagbibigay ng tulong ng financial assistance po sa hospital bills. Okay. Yun ang hinaing po ng marami na mabigat po kasi minsan talaga or kadalasan yung doctor's fee. And originally, mga kapatid, yan po ay hindi kasama yung boarding, yung kwarto, bayad sa kwarto, at doctor's professional fee. Ngayon po ay may pagbabago.
Yes, Cheryl, in-announce na nga natin nung nakaraang linggo during the Charity Summit na inaprubahan na ni GM Robles yung revised guidelines ng Medical Assistance Program. Nakapaloob na dito yung probisyon na kung saan tutugunan na ng PCSO yung bahagi ng kanilang pangangailangan or usapin patungkol sa room and board and professional fees. So basically nakandun pa rin yung cap natin na amount based on available budget nga as what you have mentioned earlier. Pero meron na ho tayong probisyon na kung ang pangangailangan na lamang ng pasyente ay patungkol sa professional fee, maaari niya na hong gamitin ng GL na ito. So the entire amount na in-extend ng PCSO, if it's 50,000, then the entire 50,000 can be utilized for the purpose of paying the professional fee. So, sino po magde-decide nun? Kung kunwari, both, meron pa siyang utang, professional fee and sa hospital bills, will the hospital decide on that? Mag 50-50 ba ang mangyayari? Or nakalagay po yan sa GL? Nasa GL nakalump na po doon na it is intended for payment of hospital bill and professional fee. Pero may nakalagay po ba kung how much yung percentage or Actually, nakikita naman natin yon or namin pala no, during assessment stage. Kasi mga kung magkano kapatid, percentage. Oo, kasama po sa isinasubmit, of course, pinakamahalaga dyan, yung final billing. Yes. So, i-assess po ninyo yon. Kunwari, na-approve, 50,000. Ilalagay din po ba doon na 30,000 goes to doon sa professional fee, 20 for the hospital bills, or It is now 50-50? up. It is now up to the hospital ang manner of treatment. Kasi the GL is addressed to the hospital, not to the attending physician. Ano? So, it is now up to the hospital to determine. What is important is that nakakarry na dun yung provision na pwede nitong gamitin sa PF. At yun po, yun, makikiusap na lang tayo. Kasi ngayon, I don't think, ang DSWD po, sa pagkakaalam ko sa ngayon, sa mga oras na ito, wala naman po silang ganitong pagbabago. And maliban po sa PCSO, maaari po rin kasi kayong humingi ng tulong sa DSWD. And I understand na DSWD, hindi pa rin po dyan kasama rin ang professional fee at ang kwarto. So, kung pareho po kayong nakakuha ng tulong sa parehong ahensya, so, nandun po na pwede kayong makipag-usap sa ospital na ito pong PCSO, 100%, diretso nyo na lang po sa professional fee kasi meron naman pong DSWD. Yes, so, ganun, I'm sure, alam na ng ospital ko ano naman ang gagawin po nila. Tama, Cheryl. Ano yun i-manage na lang nila based on available assistance coming from different agencies naman. Yeah. So, nagsimula na po yan? Ito ay pinirmahan, magko-conduct lang kami ng orientation sa aming mga kasama sa iba't ibang branches ng PCSO and then we hope to launch it before the end of this month. So, bago pa mag-reach namin yung anniversary month namin, Which is October. So, ang culmination is October 30. So, we intend to implement the same bago magtapos ang buwan na ito. Yung isang linggong serbisyo, hindi isang linggong pag-ibig. This was, proposed by Director Papin. Imelda Papin. Yes. Oo. So, yun po ba ay nasimulan na rin? Cheryl, ongoing yan. No? Saturday and Sunday from 8 to 5, we have a team of doctors, dentists, nurses, and support staff from 8 to 5 dito sa ating main office sa Shaw Boulevard. So, we provide services, consultation and treatment naman sa dental, free of charge. Oo. So, merong bonus. Kasama. So, ano yun? All they have to do is magdala lang sila ng ID nila. Yun lang. Para ma-register namin sila sa aming inventory of patients. Gaano po karaming pasyente ang kayang ma-accommodate in one day? On the average naman, kasi ang nakikita namin, nor on how many we can accommodate, but rather, yun yung influx lang ng patient. Medyo sa ngayon, Cheryl, ang nakikita namin, nagbabari pa. Erratic pa. Merong weekend na nasa 20, nasa 25. Meron naman days na 8, 10. So, Kundi lang. Yeah. Bakit dapat mas marami? Yeah, we expect nga na pag weekend, kasi yan yung free time, So, yeah, we'll use this opportunity na to tell the public and remind kayo na open ho tayo Saturday and Sunday from 8 to 5 sa Shaw Boulevard Medical Services Department ng PCSO.
Diyan po, Sun Plaza Building, tama po ba? No, Conservatory Building. Conservatory Building. Yeah. Okay, mga kapatid, ito, pagkakataon nyo na po ito, marami ang nakikinig sa atin or tumatawag na wala po kayong pampaospital. Siguro po, minsan nakukulangan kayo sa health center. Yeah. Ano po, ito po, may mga experts po sila talaga. Mayroon pong dentista, may talagang mga doktor, minsan Yes. may cardiologist. Meron, we have visiting specialists. Ayan, mga specialists po sila. OBGYNE, ayan. ophthalmologist, Sa nephro. mata. Yeah, kompleto ho tayo. At may Urologist. lab tests na pwede Ang pong- lab, ilo-launch pa lang natin, Cheryl. Okay. Tinatapos na lang namin yung acquisition ng equipment and the pag-secure na ng permit. And hopefully din, sana ang wish namin sa anniversary month, ma-launch na namin ang laboratory. And this is free for all. Ayun po. So, maaari po kayo 7 araw sa isang linggo ay bukas po itong, how do you call it, clinic? Parang medical services. Ayan, medical services Department natin, isang linggong serbisyo. Ayan, isang linggong serbisyo po sa PCSO. Ang PCSO main office po ay dyan lamang po sa Shaw Boulevard. You won't miss it. May malaking PCSO. Ayan, makikita nyo po dyan, walk in. Hindi nyo po kailangan ng appointment. Yes. Basta meron po kayong ID. Kung kunwari po ang anak nyo, minsan nakakarinig tayo, isa yan sa nangungunang problema po ng mga Pilipino, hindi nakakapagpadentista. Yeah. Kahit bitbitin nyo po kung ilan ang anak nyo, 5, 4, 6, pwede po kayong buong mag-anak pumunta para mapacheck up man lang po ninyo yung huwag nyo na pong hintayin na magkaroon ng medical dental mission po ang sa inyong lugar kasi minsan po hindi nangyayari. Dito po 7 days a week, 8 to 5. Yeah. Pwede po kayong mag-walk-in, dalhin nyo po ang inyong buong pamilya. Ayan, sayang po kasi libre po ito. Minsan, pag kailangan pa ng gamot, may gamot na may bibigay sa inyo. Naibibigay natin Oo. yan. So wala dapat maging usapin, no? May hypertension. For diabetes, mga maintenance meds natin available. And then other specialty meds naman, based on the inventory ng ating mga specialista. Wow. So, wag na po nating sayangin. Simula pa lamang po ng ating discussion. Maliban po sa atin na pag-usapan, mga may gusto po kayong idulog. Pag-usapan din po natin yung nakalipas na summit na ginanap po ng PCSO. Pag po kayo ay may gustong idulog, maari po kayo mag-post sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama po inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano po ang kailangan yung tulong medikal sa PCSO? Maaari nyo po yung idulog po sa atin at maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines at mamaya po we will accommodate your call. At kasama pa rin po natin, of course, dito sa studio, Dr. Larry Cedro. Siya po ang Assistant General Manager for Charity Sector ng PCSO. Dr. Larry, pag-usapan naman natin yung Charity Summit, na nangyari, ginanap kamakailan lamang. Ano po ang naging klaseng pagtitipon po ito? It was held last September 5 sa Manila Hotel. And ang real intention talaga natin ng share is to establish networking and a collaborative atmosphere amongst NGOs and government agencies, how they coexist. Maraming realizations on the part of the NGOs. Kasi meron tayong bisita from BIR, from a third-party council na nag-i-issue ng license that would pave the way for them to earn tax credits. No? So may mga hindi natin batid na hindi pala ganun kahirap, and at the same time, meron pala talagang benefit. No? When you do charity works, may benefit din na ibinibigay ang government sa iyo.
Mhm. So, dito po, nasa may 200 daw ang dumalo Yeah. po dito eh. Both physical and through online setup ang ginawa natin. So it's a hybrid approach. Yeah. Okay. So, At ito nga po pinagsamsamang NGOs and LGU. So, ano pong tulong ang naipaabot ng mga ahensya o foundation through that event po? Yun, una, so we invited BIR. Ayun, sa so BIR, ang BIR. in-emphasize siyempre nila, yung rules, kasi collecting agency sila di ba? So, ang gusto natin, bigyan sila ng bagong mukha, hindi lang sila for collection purposes. So, ano ba yung pwede nilang magawa? So, through that summit, na cascade yung information na pwede ho kayong mag-qualify no, for tax relief, tax rebates, At through your- maraming NGOs ang hindi ang alam hindi yon. alam yun. And then at the same time, hindi na nakita na there is this entity, the Philippine Council for NGO Certification, na kailangan nila talagang ma-earn yung certification. It was through an executive order signed by then President Arroyo that requires such certification. Now, yung PCNC, hindi siya in-establish para magpahirap. Ang purpose lang ng PCNC rin is to make sure na itong NGO na to ay nag-perform base sa kanyang layunin. And ang isa mang nakita namin doon na para lang mag-qualify ka, most of the time, yung operational expenses ng isang NGO ay mas malaki kaysa dun sa actual purpose. So, sinasabi natin doon, ngayon lang kami sa bahagi ng PCSO, we just realized na for you to qualify, yung expenses mo sa operational expenses mo should not go beyond 30% of your total financial liquidity. So, yung iba kasi, akala nila, basta nag-perform kami ng charity works, entitled na kami. So, hindi po. So, doon, naging from what? Questions to realizations. Yeah. Yun ang which is a very positive na result. Okay, so that's good to know. Tapos, from their end din po, may mga iba pa ba silang inilapit na concerns? Itong mga humihingi ng tulong po sa PCSO na iba't ibang grupo? Sa bahagi naman ng PCSO, syempre ginamit namin yung pagkakataon to provide them with information. Yung ating institutional partnership program. So, meron kasi kami talagang pondo na nakalaan dyan. So, yung pondo na yan, we can provide assistance from 300,000 to as high as 1 million. And as a matter of fact, dun sa occasion na yon, Cheryl, na kapag turnover kami sa 8 institusyon ng assistance. No? These institutions, hindi ho sila nakabase sa Manila. Meron ho tayo sa Up North, sa Cagayan, and then sa Visayas, ito sa Southern Tagalog. And nakakatuwa po kasi sila ho yung biglang nagbibigay talaga ng testimonies na tungkol sa PCSO, how IPP works and how IPP or Institutional Partnership Program help them. Okay, at this point, makakausap po natin ang representatives ng ilan sa partner organizations po ng PCSO. Live via StreamYard, si Sister Anita Manigo, treasurer po siya ng St. Rita Orphanage. At si Miss Laurelyn Mendoza, siya naman po ang presidente ng Buklod Unlad ng Batangas o BUBI. Ayan, Kitolo Bubi. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ayan. Thank you for joining us, Sister Anita Naku po. at Ma'am Laurelyn. Okay, Mendoza po. okay, unahin ko na po kayo, Sister Anita. Can you tell us more about your organization at ano po ang nabibigay nyo na tulong? Ay, una-una po, magandang hapon sa inyong lahat. At saka po yung tulong po ng PCSO sa amin ay malaking bagay po. Gaya ngayon, nung matanggap natin yung assistance, meron kaagad kami batang ooperahan. At marami din bata na nakapila na mga iba't ibang therapies po ang kailangan nila. Opo. Kaya nga nagpapasalamat po ako sa PCSO, kami mga madre na nagdadala nitong ng St. Rita Orphanage, kasama ang aming social worker. Marami pong salamat doon. Sister Anita, gano'n na po kayo katagal? Ang Santa Rita po ay 60 years na pong nagtatakbo o ang existence po nito mula po ng March 24, 1964 po siya nagsimula hanggang ngayon po.
Opo. At ang unang tanggap po namin ng orphans ay December 24, 1964 din po. Tuloy-tuloy po yun hanggang ngayon. Ngayon po, gaano karaming mga bata po o orphans po ang nasa pangangalaga Opo, nyo? mula po noon hanggang ngayon, 1,000 plus na po ang napa-adapt. At yung iba po, naibalik din sa parents nila nung malaman ng parents at nalaman na ano po, na kaya din po nilang alagaang muli. Ang iba po ay may ilan nilang pumanaw na po dahil may mga sakit talaga silang hindi kayang gamutin. Opo. Pero ngayon po, gaano karami ang inaalagaan nyo? Ngayon? Sa present po ngayon ay 27. Po. Dahil ang orphanage po, ang St. Rita Orphanage, come and go po yung Yes. ang mga orphans. Opo. Once na naayos ang kanilang documents, mga papers nila, pinepresent ka agad ng social worker sa DSWD or sa ngayon sa RACO para po or sa NAC para po ma-adapt ka agad at pag nakabakante, tanggap po kami ng tanggap hanggang meron po. Miss Loreline, kayo naman po, ano po ba itong Buklod Unlad ng Batangas o BUBI? Magandang hapon po sa inyo. Nais ko pong ipabatid sa lahat, maging sa inyo man, na ang BUBI po ay isang non-government organization na halos nag-ooperate na ng 40 taon. Dahil kami po ay binubuo ng 11 Board of Trustees at 4 na technical staff na tumutulong upang maitaguyod ang Buklod Unlad ng Batangas Incorporated o mas kilala nga po sa tawag na BUBI. At bali, kami po ay napagkalooban ng PCSO ng financial na tulong mula sa kanilang Institutional Partnership Program o ang tinatawag na IPP. Na kung saan, ang halaga pong ito ay ipinasok naman namin sa Health and Nutrition Program ng PUBI na ipinamahagi din po namin ang mga gamot at pagkain mula sa 750 families na nakasapi ng Buklod Unlad ng Batangas. Gaano na po kayo katagal na partners with PCSO? Almost 2 years po. That's good to know po. Sister, yung pong St. Rita Orphanage, ilang taon na po ninyo kayong sinusuportahan ng PCSO? Pangalawang taon din po ngayon. Okay, that's good to know. Ibig sabihin, nakaulit na. Oo, ibig sabihin, Dr. Cedro. nagamit nila ng tama, nagkaroon ng proper liquidation na yun, that paved the way para mabigyan sila ng second round of assistance, si Sir at si Ma'am. Oo, kasi kailangan talaga, alam niyo po, very strict din kasi ang PCSO, dalawa lamang po ang ating kausap dun sa maraming institutions na sinusuportahan. At sabi nga ni Dr. Cedro, from 300,000 to up to 1 million ay pwede po nilang ibigay. Yes. And then basta may proper liquidation, magiging pwede kayong katulad ng St. Rita Orphanage at ng BUBI na makakaulit-ulit. Yes. Kamusta naman po, sister, yung pag-attend nyo nung charity summit? Ay, marami pong salamat at marami po rin kami na nalaman namin na marami pa na pala kayong natulungan at matagal na pala ang PCSO na tumutulong. Ngayon lang kami nakaalam at ngayon lang kami nakahingi ng assistance. Sana noon pa. Pero salamat po sa pag-invite. Sana marami pang summit na dumating para makilala at malaman namin yung aming mga kasama na nakaka-avail ng IPP po. Oo. Sana'y maulit pang muli. Oo. Basta daw, sister, maayos ang liquidation, walang problema. Opo. Medyo mahirap, pero kaya-kaya naman po. Magtatanong lang kung ano mga, kasi ang kailangan supporting documents po. Oo. Tanong lang ng tanong doon sa naka-assign sa amin. Opo. Kay Ma'am Amor. Ayun. Miss Loreline, ano po, may mga natutunan din ho ba tayo sa pag-attend noong nakaraang charity summit? Ay, oo naman po. Napakarami po. At kami po ay nagpapasalamat doon. Dahil halos lahat po ng NGO ay na-meet up namin.
ang nakataong pangpalad ng Buklodonan ng Batangas. Ganon din po, naipaabot po namin ang aming mga pangangailangan at ang katuturan ng aming organisasyon. Aha. At the same time, nasabi din po namin sa lahat kung ano po ang tulong na tanggap namin mula sa PCSO at ano pa ang mga programa at tulong na makuha ng iba pang NGOs o CSO. Opo. Siguro panghuli na lamang po, ano po ang mensahe natin sa PCSO? Sige po, Sister Anita. Mensahe po para sa PCSO na sana'y lumawig pa ang kanilang paglilingkod sa bayan at sa mga katulad namin na mga agency po, anumang sangay ng gobyerno na para sa iuunlad at ikabubuti. Pagpalain yung mga namumuno at tayong lahat naman ng mga mamamayan, sabi nga ni GM na kung meron tayong sobrang kaunti, ibili naman natin ng ticket ng PCSO para naman makadagdag, para makabenefit pa po ng maraming taong nangangailangan ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sana po lumago ng lumago para hindi lang dito sa Luzon o sa ibang bayan. Buong Pilipinas po ay matulungan. Dahil alam natin marami pong naghihintay na tulong sa ating mga kapatid sa ibang pangdako ng Pilipinas. Salamat po. Thank you, Sister Anita. Miss Loreline? Yes po, ma'am. Ganon din po ang aming lubos na pasasalamat sa PCSO. Of course, sa lahat ng tulong na naipagkaloob nila sa aming organisasyon. At sa marami pang samahan at organisasyon na dudulog sa kanila, ay patuloy rin po kami magpapasalamat dahil isa po kami sa magbabahagi ng kanilang mga programa upang ma-avail ng iba pa nating mga kababayan na para sa pagpakagawang gawa. At higit po sa lahat, ang kanila pong slogan na hindi uurong sa pagtulong ay i-adapt din po namin sa aming organisasyon. Maraming salamat, PCSO. Marami pong salamat, Sister Anita Manigo at Loreline Mendoza. Magandang hapon po. Thank you for joining us. Salamat po. Magandang Thank hapon you po. Thank you po. At dito nga pong nakaraan na charity summit, Dr. Cedro, hindi lamang sa pagitan ng PCSO at nitong mga iba't ibang NGO. organisasyon. Yeah. Pero sabi nyo nga po, networking, nagkakilanlan sila, Yes. maposibleng magkatulungan sila-sila. Yes. Ayun po. So, ayan. So, pwede pong dumulog at sabi nga, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO na caller na po tayo. Kasama po natin mula Quezon City, si Ma'am Edith Dabo. Hello po, magandang hapon. Good afternoon po sa inyong dalawa. Opo, ano pong maitutulong namin? Sorry lang po kung out of the topic ang ano. Itatanong ko lang po kasi, sana po magkaroon ng sa PCS, yung tungkol po ba sa laboratory. Kasi alam niyo po ba, ang laboratory napakamahal. Ang pensyon ko, 3,000 ang laboratory ko, 4 hanggang 4,000 mahigit. Paano na po yun mangyayari yung gamot pa nun? Hindi ba pwedeng cover na ng PCSO ang laboratory? Kasi hindi naman po lahat ng senior marami ang pera. Hi, Aling Edith. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po. Opo. Sa kasalukuyan kino-cover naman namin ang laboratory services. Pero, these services po, limited lang po. Hindi yung regular na laboratory natin. Let's say, for fasting blood sugar, for your creatinine level. Pero gaya po ng in-announce ko kanina, we are trying our best na i-launch po namin yung aming in-house laboratory unit. Dito yan sa Misho Boulevard. So once nagkaroon dyan, naging operational na, yan po, hindi nyo na kailangan ng guarantee letter kasi meron kaming pool of personnel, medical technologist, magtatap din po kami ng pathologist para magbasa ng resulta. So, yun po readily available and we're just hoping po and we will be making the proper announcement kung kailan po ito magsisimula, Aling Edith. Salamat po. Excuse me, Doc, hindi lahat pala ang covered nyo, hindi lahat. Opo, these laboratory I services see. po sa ngayon are, limited lang po talaga for catastrophic illnesses. But yung regular po natin na ginagawa sa pagbisita sa mga laboratories, hindi pa po natin siya nasasakupan. Opo.
Sige, thank you very much po. Opo, salamat po. Okay, kasama po natin sa linya ng telepono naman mula Gimaras. Ayan, si Ramel Maluto. Hi, Ramel. Hello, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. Kamusta po kayo? Medyo okay naman po, ma'am. Naka-wheelchair. Naka-wheelchair po. Bakit po Opo. kayo naka-wheelchair? May sakit ako, ma'am, ng past disease. Bali, 23 years na akong hindi makalakad. 23 years. Oo. Ano po ang may tutulong ng PCSO po sa inyo? Ay, sana po, ma'am, nang magkaroon ng wheelchair, ma'am, kung mayroon. Ay, nagbibigay po. Wala. Ay, maliit na bagay, di ba, Doc Cedro? Kayang-kaya natin yan, Tatay Ramel. Saan po ba kayo sa Gimaras? Sa Buena Vista, ma'am. Buena Vista, paano ba ang proseso, Actually, AGM? patungkol sa wheelchair, kasi hindi tayo individual-based, no? So, ang suggestion ko po, Mang Ramel, ang inyong local government unit, ang mayor's office nyo po, pwede sir. mo silang sumulat sa aming tanggapan sa ating GM Robles po, at makakaasa po kayo pag ito po ay na-evaluate at valid po naman yung kanilang ilalapit. Gaya po na sinabi ni Ma'am Cheryl, nagbibigay po Opo. talaga ang PCSO ng wheelchair. So, makakaasa po kayo doon. Thank you, sir. Maraming salamat po. Paano po ang kay Tatay? Malapit ka Yes, ba ma'am. sa munisipyo? Medyo malayo, ma'am. Hindi ko makalakad. Mahirap magbiyaya, ma'am, kasi binubuhat po kung sakay sa sasakyan. Oh, Ah, may mautusan po ba kayo? Hanapan ko lang, ma'am, kung makikisuyo sa mga pinsan ko kung pwede. Ay, ganito na ang lang. Ayen, kunin natin. Wag mong ibababa yung telepono, Tatay Ramel. Ha? Yes, ma'am. At kukunin Opo. namin yung iyong contact number. Tignan namin Okay, ma'am. kung paano pa mas mapapabilis namin ni AGM Cedro yung ma-providean po kayo ng wheelchair. Eh, yung wheelchair mo, lumang-luma na siguro. Hindi naman, ma'am. Mga 1 year pa lang. Kaso Oh. medyo sira na yung bearing at saka gulong niya, ma'am. Sira na yung bearing At niya. kasi gamit na gamit. Wear and tear. Opo. Araw-araw ko po ginagamit eh. Oo nga naman. Eh, may anak ho ba kayo at asawa? Wala, ma'am. Eh, sino? Single. Single. Ay, baka may mahanap tayo dyan, di ba? Pero, sino pong kasama nyo sa bahay? Ako lang po, ma'am. Mag-isa sa bahay. Umasa lang po sa pension ko sa SSS. Meron na po kayong pensyon. Aba, bata ka pa na may pensyon Opo. ka na po. Disabilities. Bali, Disability. may trabaho ko dati yung security guard. Dati po kayong security guard. Oo. O, sige, Tatay Ramel, wag po kayo mag-alala, no? Subukan natin na AGM kung Yeah. paano mas mapabilis. Abay, kung kinakailangan po, ipapadala na po namin sa inyo yung inyong wheelchair para hindi na Thank kayo you, ma'am. bumiyahe Maraming pa. salamat. Wala pong anuman. Marami rin pong salamat sa pagtawag. Ayan, tawag. Diretso na po tayo, mga kapatid, sa mga netizen naman po natin. We have 6 minutes to go. Ayan, si Lolita Borja, may check-up po ba sa PCSO? Kasi po yung anak ko, nagpa-check up po siya, nagpa-ultrasound po siya, may nakita na may bato po siya, kailangan daw maoperahan. Pwede po ba makatulong ang PCSO? Yeah, patungkol dun sa tanong kung may check-up, yes, we have our regular doctors and we have a specialist po. Nasa website din po ng agency. Pero ang mahalaga po, bago naman sa atin i-refer sa specialist, dun muna tayo sa ating regular frontliner. So, mangyari lang po pumunta kayo sa aming tanggapan sa Shaw Boulevard sa Conservatory Building from 8 in the morning until 5 in the afternoon. Monday to Sunday na po tayo. Isang linggong serbisyo. Yeah. Ayan. Si Rex Enriquez, tinatanong, anong araw po ang check-up na may ophthalmologist? Every Friday afternoon, Ayan. from 2 in the afternoon hanggang 5. O, ayan, Rex, pwede na, anytime. Yeah. At siguro, pag kinailangan ng salamin, may libreng pasalamin. Meron naman tayo doon. Ang mahalaga lang, maklear talaga siya ng ating opta. Ayun, okay. Si Anthony Mercader Papelieras, regarding po sa medical assistance, paano kaya mapapadali o makaiwas sa haba ng pila yung mga humingi ng assistance, lalo na yung mga seniors at may malulubhang sakit? Wala na pong pila dito sa NCR. Yes. Oo. Wala na. Tama si Cheryl tungkol sa bagay na yan. Wala na ho tayong physical submission ng documents sa NCR. Ito ho ay ginagawa through online means.
At sinimula na rin namin i-pilot test yung aming application po, yung MAP online system sa ilang branch offices. Intention ho natin doon bago magtapos ang taon, purely online na lahat. So, meron ho tayong ilan pa ring mga branch offices na kinakailangan pa. But ginagawan po namin ng kaparaanan para, yun nga, mag-shift na po tayo through online means. Oh, pero kung senior po, Anthony, dapat, and I'm sure, ay prioridad po yung binibigyan ng serbisyo ng PCSO. Yes, and we Always, comply with the law. priority line. Oo, So, lane. meron silang separate lane eh. Oo, may separate lane po ang mga seniors. Si Jenaline Laurio, ang barangay po namin dito sa De La Paz, Antipolo, active at maayos po ang LGU. Kung nanghihingi po ng tulong sa bill ng hospital, pinapapunta po kami sa Malasakit Center o PCSO. Thankful sa LGU po at PCSO. Keep it up, PCSO, and God bless. Salamat din po. Ayan. Naku, ayan, tapos na po ang ating, wala na po tayong oras. Pero again, mapaalalahanan po natin na sa bawat taya po ninyo, may natutulungan po tayong mga nangangailangan. Loto, kamusta ang loto natin? AGM? Ayun, Cheryl. Hindi na, May nanalo nga nung over the weekend, nung more than 258, dalawang... hati sila. Oo, hati sila doon. Very good. Maganda yung maraming nananalo. Pero ngayong gabi, 658, 148 million. 6:58 tonight ang draw. Draw, Tuesday. Malay nyo. Kayo So- na po yun. And then other games, yung 642, matataas ho ang ating mga jackpot prices. So, regardless if it's 642, 58, 49, 55, itaya na ho, bumili na ho tayo ng ticket. Dahil sa bawat taya, May kawang gawa. may kawang Yeah. gawa. At marami pa yung mga... Scratch it natin. Oh. Andito. And of course, our STL. So, those are the STL. games. And then we have the 6D, the Ayun. 4D, the 2D, and the 3D. Oo. So, these are the digit games naman natin. At sa lahat po yan, hindi lamang sa loto, lahat po ng taya na yan, sa bawat taya po nila, talagang May portion bahagi. of that Yeah, ay 30%. napupunta. So, yung 20 pesos natin, 6 pesos of that, napupunta ho sa charity fund ng PCSO. Ayun. So kung patuloy po natin silang susuportahan, ano po, tigilan na po natin yung iba pang mga illegal, ano Yes, po, yes. kasi hindi po natin may kakaila na mayroon pa rin mga illegal na STL. Yes. Huwag po natin suportahan yun at doon na po tayo sa legal, like yung pong STL talaga sa PCSO at ang loto, again, 30% po pala ng bawat itinataya natin. Manalo, matalo, dederecho po yan sa charity. Yes. Ayun. Thank you for joining us. Wala naman. It's Ayan. test. Again, maraming salamat sa opportunity, Cheryl, at sa ating pong lahat na kababayan na nanood at nakinig sa atin. Ay, kung kano po man ang inyo pang assistance na kailangan, mahahanap nyo po yan lahat sa kanilang website. Yeah. Magaguidean po kayo kung paano po, kunwari kung kailangan nyo po ng for chemo, Yes. for hospital bills, parang for equipment like wheelchair Yeah. or Nebulizer, hearing aids, ay mga ganun po. nebulizer, Crutches. bakal, Implant. implant, ayan po. So lahat po, basta po mag-submit lang ng tamang mga requirements na makikita nyo po again sa website po ng PCSO, matutugunan po ang inyong pangangailangan. Thank you, AGM. Maraming salamat din, Cheryl. Ayan po, Dr. Larry Cedro, PCSO Assistant General Manager for Charity Sector. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsama po sa amin ngayong hapon. Diyan po nagtatapos ang isang oras po nating nating tanungan. Ito po ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.